Bago ang lahat, base kay Bronny James, magtiwala lang sa tatay niya at kayang manalo sa series ng Lakers. Dahil sa mga naunang report nung nakaraang araw, si Luka expected Game 3 makakabalik. Pero mukhang nabago ulit at may mga contradicting report. Dahil base sa report ngayon, si Luka aabutin until May. Nasa Game 6 or Game 7 yun. Nasa Spain pa si Luka na ang report nung nakaraang mga araw, babalik siya ng Los Angeles para i-re-evaluate. Ang date pa rin na yun, expected April 25. Sinundan kasi yun ang sinabi ni Redick na indefinite pa rin si Luka at si Reeves sa series nila versus dito sa Rockets. Para to sa timeline nilang dalawa. Based naman kay Danny Green, ang isa sa pinakamahirap na injury, hamstring. Common kasi nasa 4 to 6 weeks talaga ang recovery. Na based pa sa experience niya dahil grade 2 injury ang nakuha ni Luka na merong mas malaking tier, mas matagal gumaling. Sa 4 to 6 weeks ni Luka, may additional 2 weeks pa dun. Kahit pa dumaan ng special treatment si Luka sa Europe, hindi pwedeng madaliin na makabalik siya dahil malaki ang chance na ma-re-injured ulit. Base kasi yon sa experience si Danny Green na mukhang na-re-injured talaga yung hamstring ni Luka kaya nagkaroon siya ng grade 2. Nung chinek ko yung history ng injury ni Luka, meron siyang hamstring injury 2 months before. Ito yung nakaraang February 5 na hindi siya nakapaglaro ng 4 na games at naswertehan pa ni Luka dumaan yun ng All-Star Weekend na hindi rin siya masyadong naglaro nun sa All-Star Game. Nasa at least 2 weeks ang recovery ni Luka nun na dahil sa mild lang yung injury niya sa hamstring nakapaglaro agad siya. Dahil mukhang makakabalik naman si Luka, andon ang risk na pwedeng ma-re-injured ulit siya. Na based din sa isang sports doctor, may hirapan si Luka makabalik kumpara kay Austin Reeves. Kaya nga sabi ni Bronny, tiwala lang kay Daddy, siya na ang bahala sa playoffs. Siya ang may sabi niyan. Napagbigyan naman si Luka at si Cade Cunningham na magkaroon ng exception sa 65 game rule. Si Anthony Edwards hindi dahil ang particular reason doon kaya hindi nakalaro ng ilang game si Edwards or hindi niya na-meet dahil sinusubukan ng Minnesota na makapaglaro talaga siya ng healthy sa playoffs. Bukod doon, mukhang lamang din sa paligo si Luka at si Cade Cunningham kontra kay Anthony Edwards. Pogi na, hot pa. Mukhang mangyayari yung Tuklaw versus Carabao Series, LeBron versus Kevin Durant. Pero ito sabi ni LeBron to na si Kevin Durant ang head of the snake. Ulo ng ahas si KD. Sa dami ng pwedeng gamitin ni LeBron na reference, ahas pa. Sumisimple din Iba naman kasi ang context nun kaso may joke kasi na ahas si Kevin Durant dahil sa ginawa niya 10 years ago kay Russell Westbrook at dito sa Thunder. Pero sa context kasi ni LeBron, kaya niya tinawag na head of the snake si Kevin Durant dahil sa lineup ng Rockets, si KD pa rin ang leader ng team. Dahil kapag napigilan si Kevin Durant or na-shutdown siya, tulad nung nakaraan 2 games, mawawala ang rhythm ng Rockets at may pag-asang manalo no ng LA. In a good way naman yung sinabi nitong si LeBron. Iba nga lang yung reference niya. Mas pressure pa si Kevin Durant kumpara kay LeBron dahil walang Luka at walang Reeves ang LA. Obviously, easy win para sa Rockets at pinanigan sila ng media at mga analyst. Based pa kay KD, nasa panig nila yung sitwasyon at meron pang mga player naman ang pwedeng maging difference maker sa Lakers na kaya kapag natalo si Kevin Durant, maapektuhan ang karir niya pati legacy niya dahil tinalo siya ng isang short-handed team tapos 41 years old pa. Samantalang sa side ni LeBron, imminent na kasing matatalo sila kaya walang pressure. Hindi tulad kay KD. Alam na rin kasi kung anong sasabihin ng mga critics kapag natalo si Kevin Durant sa first round ng playoffs. Cannot win without Steph. If you can beat them, join them. Ibabalik din yung KDF files niya na naging problema talaga sa Houston. Ang masama pa nun, magaya nung last time. Inunahan si Kevin Durant ng mga critics na mag-request ng trade. Kaya naniwala nun ang dati niyang team, ang Suns. Based pa sa record, 6 straight games na natalo si Kevin Durant sa playoffs since 2023. Ito kasi yung last time na si KD nakapasok ng second round bilang member ng Phoenix Suns. Sila ang may sabi rin ito na hindi na reliable si Kevin Durant sa mga high-stake game. Kaya nga pressure ngayon si KD.
Si LeBron naman pending decision sa kanyang retirement dahil di umano ayaw niya ng retirement tour. Ito kasi yung iniintay ng mga network at live streaming platform. $1 million ang mawawala kung bigla na lang mag-retire si LeBron sa off-season kapag nalaglag sila sa playoffs.